Hi guys! For today's video, ako ay magluluto ng pangat na tilapia sa lemon. Yan. So, yan ang ating tilapia. Nilinis ko po yan na maigi. And then, meron tayong kangkong na ihalo dyan. And then, meron tayong kamatis. Meron ding sibuyas, luya, lemon. Ayan, spring onion. And then, magic sarap para mas masarap yung ating pangat na tilapia. Ayan. So, ang tilapia ay, ang isa naputol na po yan, hindi ang dalawa hindi naputol, kaya, hindi, naisipan ko hindi ko na siya puputulin. Kasi, dalawa lang naman kami ni Helen, tapos, ayan, kaya hindi ko na pinutol yung dalawa, dahil, sabi ko, parang hindi na kailangan putulin, hindi naman siya ganun kalalakihan. Ayan, so ayan, magpapakulo ako ng water. Tapos, ayan, iuna ko talaga ilagay yan, yung luya, kamatis, sibuyas, yan. And then, pag kumulo na, saka natin ilalagay yung tilapia. And then, meron tayong kangkong, yan, asin, meron tayong asin, yan. Tapos, meron rin tayong betchin, so maglalagay tayo ng unting betchin. Yan, tapos yan, pampalasa nga natin, yung dagdag pampalasa natin yung magic sarap, yan. So, ayan. So, medyo kumukulo na yung ating kawali, yung tubig sa kawali. Kaya ilalagay natin yung ating luya. Una natin yung ating luya para, yan, mauna na yan siya dyan, kumulo-kulo. Pampawala yan siya ng lansa. Dahil tilapia, of course, ang tilapia hindi naman sadyang sinasabawan yan. Pero, dahil pangat, so itimpla ko na siya maayos para mas masarap yung sabaw niya. Kasi, ayan, masarap naman po talaga yan. Kasi, yan, tapos maglalagay tayong paminta, additional pampawala ng lansa, and of course ang ating tilapia ay nahugasan natin maigi, nilinis maigi, hinugasan ng husto, ayan, kaya wala talaga yan siyang lansa mamaya, masarap, maghigop ng sabaw na medyo maasim-asim. Ayan. Tapos, ayan, spring onion, ilagay natin maya bago natin iahon pag naluto ng ating tilapia. So, hayaan natin kumulo-kulo yan dyan, ang ating, mga sahog na kamatis, luya, yan, sibuyas, yan. So, and then, ngayon, yan, salt, ilalagay na natin dyan, para timplado na siya bago ilagay natin ang iba pang mga ingredients. Yan, nilagay natin yung ating, asin. So, yan, black pepper naman, ilalagay ko dyan para ma-absorb ng husto dyan. Tapos, mamaya-maya, pag kumulo-kulo na yan ng husto, medyo luto na yung mga, nakuluan na yung ating luya, sibuyas, at kamatis. Ang gagawin po natin, ilalagay na po natin yung tilapia. Ayan. So, yung tilapia nilinis po yan. Maigi, tinanggalan ng mga palikpik, yung buntot, yan, hasang, yung bituka sa loob-loob, ayan. And then, ayan, meron din tayong betchin para sakto ng timpla bago natin ilagay yung mga ingredients. Maglalagay na tayo ng betchin. Yung betchin natin, lagyan lang natin ng unti dahil nga, meron din tayong magic sarap. So, maglalagay lang tayo ng unting betchin. So, kumukulo-kulo na. And then, ilalagay rin natin ilagay na natin ang ating tilapia. Yan. So maganda sa tilapia, ay maluto siya ng husto. At, maluto siya ng husto. Tapos, yung lemon, mamaya natin ilalagay yan pagkaluto ng ating tilapia. Kasi, mas maganda pagka wala pang asim na maluto na siya. Malutong tilapia, saka tayo maglagay ng asim dahil parang ating tilapia ay soft. Kasi pag naglagay na tayo ng ang maasim, parang hindi na siya lalambot. Ay, maluto siya, pero parang iba ang texture niya. Ayan, so maglalagay tayo ng magic sarap, yan, pandagdag lasa natin sa ating pangat na tilapia. Ayan, so unti lang laman ng ating magic sarap, so half siguro siya, or mas unti sa half. Ayan, so kaya maglagay tayo rin ng unting betchin dyan para sakto ang timpla niya. Ayan. So, mag-agaw-agaw mamaya ang lasa niya. May unting asim. Masarap to pagka masama pakiramdam ng kakain. Kasi lalo siya, ay gaganahan siya kasi medyo maasim-asim. At lalo na masarap dahil at tapos wala siyang lansa dahil natimpla, nahugasan ng husto bago lutuin ang tilapia. Ayan. So, masarap siya. Tsaka soft. Dahil nga, bago natin ilagay lemon, make sure natin na luto yung ating tilapia. So, yan ang ulam namin ni Helen ngayong tanghali dahil nga kami lang dito sa chalet. Yan. So, yan ang niluto namin. Yan ang available na
dala namin na ulam, ang tilapia. Ayan, so, ang isang pirasong tilapia ay naputol yan. So, nag-iba ang isip ko, kaya hindi ko na siya pinutol kasi hindi naman siya ganun kakalakihan. Kaya hindi ko na pinutol yung ating tilapia na dalawa. So, yan, natuloy kumukulo yung ating tilapia. Ayan, so, ganyan lang yan siya. Kasi pag nagluto ako ng, ng pangat o di kaya sinabawan, ay minimake sure ko talaga na luto, saktong pagkaluto ng isda. Kasi nga, ang pangit siguro kainin pag half cook or di kaya alanganin ng pagkaluto. Kaya sinisure ko po yan na luto talaga siya o lampas pa siya sa luto ang pagkaluto ng tilapia kasi masarap ang isda pag kinain siya na talagang luto siya. Ayaw kasi ng parang hilaw-hilaw lang o matigas or what. Kaya ang sinadya ko talaga na ipahuli ang lemon kasi ayoko talaga. Kasi syempre ang lemon ano yan siya, maasim. So once na nilagay natin ang lemon siya ng earlier, ang mangyari sa isda natin, alam mo nyo, luto siya pero parang ang labas niya ay hindi siya soft. Kaya sinadya ko talaga na ipahuli ang lemon. Kasi sinabawan ko ito, pero sure masarap siya. Magana siya kainin kasi nakaluto na rin ako nito noon. Minsan nagluto rin akong bangos. Pero kailangan pag nagluto kayo ng tilapia na pangat, kasi may sabaw siya, of course, kailangan linisin natin maigi. Tsaka make sure na fresh talaga yung ating tilapia. Kasi pangit ang lasa pag hindi fresh ang tilapia, lalo na hindi siya mataba na tilapia, ay pangit pagka, siya, na parang delay na isabawan siya. Kaya, nakita ko na fresh yung tilapia, kaya sinadya ko talaga siyang ipangat. Ayan, tas saluan ng kangkong, ayan. And then, ayan. Kasi ulam namin to nakaraan, nang sa Shari kami. Kaya, ang sarap nito guys, sinabawan siya. Mas maganda pa to lalo pagka masamang pakiramdam kasi medyo maasim-asim siya. Tapos, basta ang sarap. Kasi natuto akong magluto ng pangat noon. Kasi nagtatrabaho ako noon sa Maynila, nagtatrabaho ako sa, basta mga mall. Ilang malls ang pinagtrabaho ko sa Manila noon. Yung landlady namin sa inuupahan namin ay nakita ko nagpangat ng tilapia. Pero yung pagkapangat niya pa nga ng tilapia ay hindi tinanggalan ng buntot. Diyan ang mga palikpik. Pero kaya ang ginawa ko sa version ko ay sadyang inano ko siya. Nilinis ko siya ng gusto. Tinanggalan ng mga palikpik ng buntot. Yan of course ang hasang kahit hindi naman pangat o dyan. Kailangan talaga tanggalin yan kasi marumi. Ayan, nilinis ko siya ng gusto, hinugasan ko ng paulit-ulit, yan. Tapos, minake sure ko na mataba yung tilapia para mas masarap siya. And then, I add some additional na ingredients na the more na hindi siya malansa. Like, ito, luya. Tapos, naglagay rin po ako ng, ng black pepper para mas lalo hindi siya malansa. Tapos, I make sure na sinarapan ko, tinimpla ko siya na maayos. Kaya, ayan, I'm sure pag kumain kami ay marami yung nakain namin. So, marami talaga nakain namin nito. Dahil nga masarap ang sabaw pa lang ulam na. Ayan, so piniga ko na siya ng luto na yung ating tilapia. Kanina pa yan kumukulo-kulo. Yan, so pinigaan ko na siya before ko ilagay yung kangkong, pinigaan ko na siya ng lemon kasi luto na yung tilapia natin. Kanina pa yan kumukulo-kulo. And soft na yan siya and naluto ng husto. Yan. So, sakto na din yung timpla yan. Sakto na din yung timpla niyan. Kaya, may unti ilalagay na natin yung ating kangkong. Yan. So, ayan ang ginawa ko nito guys. Pag, kasi ini-edit ko siya. Ang ginagawa ko, pagka, para magsakto siya 13 minutes yung aking video, ay ginagawa ko ay ini-stop yung pag-record. And then tuloy na naman. So, kasi hindi ako masyado magaling mag-edit dyan pag sinabi nilang kung ano pang sinisingit-singit dahil unti lang ang storage ng aking phone. So, ayan, once na parang ko na yung video, ayan, ginagawa ko, stop na naman ako mag-record, tuloy-tuloy na naman. Pero, complete detail naman po to guys, yung aking pagluluto ng aking pangat na tilapia. Ayan, sa mga bago po pala sa aking channel, huwag nyo kalimutan subscribe ang aking channel.
please hit the notification bell, choose all po, para updated kayo sa mga next vlog ko. Yan. And then, ang mga ano dyan, mga recipe dito sa aking channel ay mga ano po yan, affordable lang. Yan, mostly dyan ay mga luto ng ano, syempre, mahirap lang tayo. So, kung mga ano lang din siya, recipe ng pangmahirap, ayan, meron dyan bakings, meron dyan na, ano, recipe ng cake ko, minsan mano-mano lang, minsan ano din. Yan, so, kayang-kayang gawin po yan, guys. Anyway, noon di rin naman ako marunong magluto, pero natuto lang din ako. Syempre, nanay na tayo, dapat marunong tayo magluto. And then, yung anak kong lalaki ay medyo mapili po yun sa pagkain, kaya natuto ako, hindi siya kumakain ng kanin. Yan, so, minsan kumakain siya fried rice, pero make sure na crispy, malutong, kasi kapag hindi yan siya kakain, ibabalik niya yan sa'yo. So, ayan na, ilalagay na natin yung ating kangkong. Yan, back to kwento pala doon about sa anak ko, hindi siya kumakain ng kanin. Tapos, kumakain siya ng mga, pinipili niya lang ang mga kinakain niya. Kaya, ayan. So, ayan, ilalagay na natin ang kangkong. So, ginilid ko yung mga tilapia. Ang tilapia, ginilid ko kasi ipagitna natin yung kangkong ang maglagay mamaya. So, ayan, nilagay muna natin ang green bell pepper. Ayan, dyan. And then, next natin ito ay ilalagay natin yung ating kangkong. Ayan, ipagitna ko lang siya para hindi madurog yung ating tilapia dyan. Kaya, nilagay ko sa gilid para hindi siya mahawi-hawi at hindi siya madurog dyan sa, ano, madurog pag naghalo ako at nagsiksik ng ano na yung kangkong. Kaya pinagilid ko yung tilapia para hindi siya magalaw masyado at hindi siya madurog. Yan, kasi soft na yung ating tilapia dahil, ayan. I make sure na lutong-lutong ang tilapia natin bago ihalo yung ating gulay. Yan, so, this is my video for today. Yan, ang ulam namin. Nasasyali kami nito nung niluto ko ito. Yan, ang ulam namin ni Helen. Yan, so, ginit na ako para hindi magalaw yung ating tilapia sa gilid at hindi siya madurog. Dahil naluto po yan ng husto. Yan. Yan ang aming ulam. Ayan siya, guys. Back tayo dun sa ano. Ayan, ang recipes ng aking channel ay marami po yan. Ayan, so, ilagay na natin rin ang ating spring onion. Yan, so, kaya sa mga mami dyan, nanay, yan, at sa mga interesado magluto, yan, pwede kayo manood sa mga video ko dyan. Mga simpleng recipe lang po yan at abot kaya ng ating bulsa. Yan, dahil nga, mahirap din tayo. Kailangan rin magpaiba-iba ng niluluto. Kahit na sa simpleng bagay lang. Yan, so, ayan guys, yan ang ulam namin for today. And then, once again po, sa mga bago sa aking channel, huwag kalimutan po i-like, comment din po kayo. Subscribe po ang aking channel. Yan. Kung nagustuhan nyo ang aking video, mga recipe dyan, pwede nyo po yan. So, of course, maybe ang may gusto lang yung mga kagaya ko mahirap siguro. Pero meron na naman ako ibang recipe dyan na kung gusto nyo medyo social na recipe yan, meron na naman dyan. Pwede nyo panoorin yan. So, mega love shoutout po to all. Thank you so much for watching my video and God bless po sa ating lahat. Yan ang ating video for today. Yan, mega love shoutout and thank you so much for watching.